Pero knowing si Cayetano, classic yan, hindi yan basta-basta bumibitaw sa poder. Ginawa niya na yan nung speaker siya ng House of Representatives. Nung tapos na yung termino niya at kailangan niya nang ibigay kay Congressman Lord Velasco based on their term sharing agreement, gumawa ng kung ano-anong gimmick, pinandado yung House of Representatives at kung ano-anong mga ginawa para lang hindi niya ma-turn over. Ganon din niya ngayon. Hindi niya matanggap na tanggal na siya sa pwesto. So parang in denial phase pa siya ngayon. Kaya but kinalaunan, na-legitimize na-recognize na ng Malacanang, na-recognize na ng House of Representatives yung Sherwin Gatchalian Senate presidency. So ngayon, kung gusto niyang i-questionin, di doon siya pumunta sa Supreme Court, antayin niya yung ruling, pero ang de facto Senate President right now is si Senator Gatchalian. Pero bakit din po kayo agree na dapat hindi rin matuloy sa Monday yung Blue Ribbon Committee hearing na pinaplano nung Senator Win Gatchalian block? Sa akin, actually, call nila yan. Ang sinasabi ko rito, ang illegitimate kasi, sina Cayetano. Sila yung mag-chill kasi wala na sila sa proseso. Ngayon yung ibang committee na legitimate, kung may talagang imbestigahan sila, di-imbestigahan nila. Ganun lang po yun. Naku, before ako mag-move on sa ibang topic, Senator Trillanes, kunin ko na lang din yung isa sa mga medyo quotable quote kanina sa press ko ni Senator Cayetano. Yung before the Blue Ribbon Committee na kanilang isinagawa kanina ng grupo niya, sinabi daw niya sa kanyang ate na si Senadora Pia na parang dinasal daw niya, o tama ba? O parang sana daw ay meron na daw 13 yung kabila para daw matapos na ang lahat. So ganun po yung tono nung kanyang pahayag sa media kanina. Reaction lang. Alam nyo, yung sinasabi, di ba, tulak ng bibig, sabig ng dibdib. Sinasabi niya yan, pero pag nakakuha ng 13, kung sakali nakakuha nun, gagawa ng ibang gimmick rin yan. Di ba? Data mo, gumawa nga siya ng script yung putukan sa Senado. Alam niyo, grabe yung ginawa na yun. First time yun. Pumuputok sa pader yung mga sergeant at arms at his behest. No? It's never been done. Ganun itong taong ito. Pero, yan siya, he uses Bible verses pati legal jargon para ibalutan niya ng parang totoo yung isang kasinungalingan. Yan ang classic Cayetano. Alam nyo, I've observed him all these years. Kung hindi ka guarded, malilin lang ka rito. Okay. Alam mo si Senator Trillanes, Chiki, marami naririnig yan sa kanilang kampo. Meron ba kayo naririnig? Baka meron na kayong kilalang ika-13th na tatawid. Marami nagtatanong Kasi may tumawid na kahapon, di ba? Si Senator Cheese. Yung mga efforts nandiyan dyan, ito lang po, obvious. Alam nyo na nawala na siya ng hawak nung majority niya, si Cayetano, nung hindi na siya nagpapapasok. Nung sinabihan niya na wag na tayo magpapapasok, kasi alam niya nang nawala na siya ng control. Di ba? Kasi kung talagang comprehensive ang buo pa sila, pwede sila makipag, kumaga, stand toe-to-toe with the other block. So nawala na. Alam na nila, hindi na sila kinakausap ni Senator Cheese as early as weekend. Yeah. Ngayon may isa pang making himself scarce pero nakikipag-areglo pa kung ano yung mga concession. So, tahimik nga daw. Tahimik daw yan lately. Oh, yes. So alam po yan alam rin niya ng mga Senate media kung sino yon. Yeah. Pero meron pa. Believe me, kasi at this point in time, bakit ka naman wala naman nila yan Oo. Wala kayong mapapala dyan. There is no leverage. Kaya, alam nyo, the way they concocted yung kanilang mga narratives, tapos itong gimmick nila kanina, alam mong they're pushing the envelope. Mukhang destabilization na ito. Yun ang angulo na titignan mo, biglang may flash rally, may panawagan, tapos
ito may mga ugong-ugong na ano na naman, mga retirees na susubok mag-recruit sa AFP. Yeah. Buti na lang, hindi naman kumakagat pa yung mga active officers. So tingin nyo, Senator Trillanes, lagpas 13? Alam nyo, until actually lumipat na, Okay. you cannot Yeah. hold your breath. Kasi Sige. yan mga yan, nagbabago isip po niyan.